Ilan sa mga sikat na mid-size SUV sa bansa ay ang Mitsubishi Montero Sport, Toyota Fortuner, Toyota Innova, Isuzu MU-X, Hyundai Santa Fe at marami pang iba. Pero lingid sa kalaman ng marami ay mayroon pa palang inilabas sa bansa na ngayon mo pa lamang din siguro makikilala dahil ito ang topic natin ngayon. Isang bagong SUV na siguradong magugustuhan mo rin dahil sa mga katangian nito na dito mo pa lamang din makikita. Mas affordable sa iba pero ang kalidad at pagiging moderno nito ay talagang mas advanced sa nakararami. Ang kabuang detalye nito ay iisa-isay natin kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan, pwede mo maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang GAC GS8, isang SUV type na klase ng sasakyan na makikilala mo sa pagkakataong ito. Napaka-luxury ng datingan, mukhang mamahalin kung titingnan pero ang modelong ito ay hindi naman kamahalan ng halaga. Sobrang sulit na sa kung ano ang meron ito. Hindi basta-bastang features at mga katangian na napaka-advanced talaga, kaya na lamang ng pormahan ito. Dito sa external design ay napaka-luxury kung titingnan. Mukhang mamahalin talaga ang front piece cover pa lang na makikita ang malaking powerful wing grill nito na pa B-type. Ang arrangement ng mga chrome accent. Napakagarang pormahan, samahan pa yan ng malalaking ilaw nito. Ang headlamp na naka-projector type, LED at daytime running light. Malalaki din ang sukat ng gulong nito kaya kung sa off-road at mga bahain mo gagamitin ay bagay lang din. May sukat ito na 255 by 50R20. Sa side portion makikita naman ang side skirt garnish chrome at mga side mirror na may camera. Equipped din kasi ito sa 360 camera at speaking pa sa external design, built-in na rin sa modelong ito ang roof rail na kung saan pwede mong paglagyan ng roof rack for another cargo carrier. Ang rear portion naman ito ay makikita mo din ang kakaibang disenyo ng tail lamp. Naka-LED type ito at napaka-unique talaga. May third brake light o stop lamp sa taas na line shape. Ang mga ito ay naka-LED type na. Dagdag pagiging visible din ito ang mga reflector sa ibaba para mas madali tayong makita sa madidilim na kalsada. Pagdating naman sa interior, ang modelong ito ay talagang nakakamangha kasi napaka-luxury din ng internal design nito. Mula sa front dashboard, mga naka-leather ang cover seats at sobrang lawak ng space, 7-seater to 8-seater na capacity. Ay swak no sak dito, may mga headrest na rin at auto-adjustable pa ang mga upuan nito. Defoldable rin yan kaya mas mapapalawak mo pa ang space kapag hindi kinakailangan. At dito naman sa front, ang pinakamakakaagaw ng attention mo ay ang 14.2 inches na infotainment system nito. Napaka-functionality at sobrang daming access. Bukod kasi sa mga audio sound system, front and rear camera ay pwede mo rin kasing ma-access sa screen nito ang ilan sa mga controls ng sasakyan kagaya ng side mirrors na pwede mong i-adjust o pagalawin dito sa screen. At pati na rin ang rear tailgate din ito ay pwedeng buksan dito sa screen. Napapalitan din ng color ang background at narito na rin ang mga controls ng aircon system at marami pang iba. Bukod pa dyan, may personalized in-voice control na rin itong kasama. Ang kayang gawin ng voice control nito ay buksan at isara ang mga bintana, mga ilaw at maging ang sunroof nito sa pamamagitan lamang ng voice command spill na masasabi mo. May kasama na rin itong wireless charging system at charging port sa harap at likod. Kaya hindi ka mangangambang malobat ang gadget mo. Isa pa, may chiller na rin nga pala ito para sa mga malalamig na inumin o kaya naman malalamig na pagkain ay pwede mo ring ilagay dito. May mga secret pocket with bottle and cup holder. Mula sa harap, second row at third row seat nito, kaya sobrang convenient na rin para sa mga pasahero natin. Bukod kasi sa mga sistemang yan, may malakas na air condition at auto climate control system na rin. At ang switch naman ng aircon ay pwede ring makontrol ng mga pasahero sa likuran. Depende sa kanya-kanyang preference.
Ang mga entertainment at communication pati ang connectivity ay hindi rin nawala sa modelong ito. Meron na itong smartphone connectivity, may Bluetooth, FM and AM radio, naka-Android Auto at may speaker mula sa harap at likod na portion nito. Ang ilan din sa mga advantage pa nito sa magkakaibang brand competitor ay ang pagkakaroon nito ng panoramic sunroof at auto-open na tailgate kapag na-sense ang transmitter key nasa malapit. At ang panel gauge naman ito ay naka-fully digitalized na rin. Kaya ang mga information, notification at mga sign and function na lumalabas dito ay madali mo lamang din maiintindihan. Pagdating naman sa makina ay hindi rin magpapahulian ang modelong ito na pinapagana ng 2.0 TGDI engine at may kabuuang displacement na 1,991 cubic centimeter with 4 cylinders, 16 valve dual overhead camshaft engine. Naka-automatic ang transmission at may 8-speed na variable gearbox na kaya mag-produce ng maximum output na 248 horsepower sa kada 5,250 RPM at maximum torque naman na 400 Nm sa kada 1,750 to 4,000 RPM. Kaya ang average top speed din na nagagawa nito ay umaabot sa 190 to 195 km/h. Ang fuel supply system naman nito ay injected type, Euro 4 compliance at eco-friendly. At napakatipid din kaya kayang kumonsumo ng 13.2 km/L. Maititipid pa yan sa highway kung maintain ang speed. May fuel tank capacity yan na 65 liters. Kaya sa long ride, ito rin ay magandang gawing riding body. Itong GAC GS8 ay may 3 type din na klase ng driving mode. Meron tayong tinatawag na comfort mode sa city ride. May eco mode sa long ride at sports mode naman sa racing o yung pangmabilisan. Bukod pa dyan, kung pag-uusapan naman natin ang mga safety features nito, itong modelo ay sobrang dami din yan. Pagdating sa mga advanced safety, ito ay may advanced traffic sign recognition. Automatic na hihinto kapag na-detect ang pedestrian lane at mga traffic lights. At traffic signage, may collision warning na rin ito at may autonomous features braking na automatic din. Humihinto kapag ito ay mababangga na. May kasama din itong lane departure warning na sinusuportahan naman ng lane keep assistance system na kung saan wawarningan tayo kung ang minamaneho nating sasakyan ay lumalabas o lumalampas na sa linya o yung mga putol-putol na linya na makikita sa kalsada. May kasama na rin itong traffic jump assist na nagpapaalala sa driver na manatili sa lane o linya at para maiwasan din ang makakasagi ng mga kasabayan natin. Meron na rin itong integrated cruise control assist na tutulong din para maiwasan ang sagian. Hindi pa yun, bukod sa mga advanced safety features na yan, ito rin ay nilagyan ng ADAS. Ang rule naman ng safety features na ito ay para maiwasan ang pagkabangga, pagkamatay at pagkaroon ng serious damage sa mga occupants nito. Dahil pinoprotektahan nito ang mga nakasakay at ang mga taong nasa paligid nito. Ilan pa sa mga safety measure na meron ito, may hill start at downhill assist control system na rin ito na magamit mo naman sa mga paahon o pababang klase ng kalsada. May front and rear sensor with parking sensor for better parking assistant. Kaya kahit ikaw ay baguhan pa lamang, hindi ka mahirapang mag-park sa mga masisikip na parkingan. Meron na rin itong kasamang ABS o anti-lock braking system na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag bigla mo itong nagamit sa hindi naasang pagkakataon. Sinusuportahan din niya ng EBD o Electronic Brake Distributor. May kasama na ring brake assist para sa maayos na paggamit ng brake system. May vehicle stability control system na rin ito na nagpapanatili sa kalmado at banayad na pagbabiyahe kahit daanan man ng ulan at bagyo. O kaya naman biglang maidaan sa malulubak, mababatong kalsada o kaya naman sa mga biglang pakurbada. Para naman sa ilang mga basic safety sense pa nito ay kumpleto rin ito kagaya na lamang ng driver and passenger airbags. May mga seat belts na rin ito, may crash sensor,
front and side impact beams at ISO fixed child mounts para naman sa mga bata nating kasama. Meron din itong day and night rear view mirror at marami pang iba. At kung pang off-road naman mga kaibigan, sinamahan na rin ng traction control system na sinusuportahan ng vehicle stability control system na kung saan sa mga mababato, matutubig na kalsada ay safe at protektado ka rin ng mga sistemang ito. Nagpapanatili kasi sa maayos at kalmadong pagmamaneho na tumutulong upang hindi rin tayo mabalahura sa mga mapuputik na kalsada. Isa pa sa highlight nitong modelo ay ang pagkakaroon din ngayon ng adaptive cruise control system. Ito ang sistema na kung saan ay hindi mo na kailangan pang tapakan ng matagal ang accelerator o gasolina. Iset mo lamang ang speed na ninanais mo ay kusa na itong aandar at nakadepende sa mga sasakyan na nasa harapan mo. Kung ito ay hihinto o tatakbo ng mabilis ay gagayahin din itong modelo. Kaya makaka-relax ka talaga sa biyahe niyan dahil para ka na ring naka-autopilot. Yun nga lang kinakailangan pa rin i-manage ang manubela at syempre hindi manual ang parking brake dahil ginamitan na rin ng electric parking brake. Ang modelong ito pagdating naman sa chassis at mga suspensions, sulit at napaka-reliable. Ginamitan kasi yan ng MacPherson strut sa front suspensions at naka-multi-link with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Ang braking system ay mapagkakatiwalaan na din dahil sa parehong naka-disc type ang front and rear brakes nito. Para naman sa dimension and capacity, ang kabuuang haba nito ay may sukat na 4,980mm. May lapad ito na 1,950mm at taas na 1,780mm. Ang wheelbase size nito ay nasa 2,920mm at curb weight na 1,920kg. Itong GAC o tinatawag na Guangzhou Automobile Group Corporation ay nagmula sa bansang China na itinatag noong pang 1954 na ngayon ay lumalaganap na rin sa iba't ibang bansa mula Asia hanggang sa European market. Itong modelo na tinalakay natin ngayon, nagawang GAC, ang GSA 2023 model na parang European car na rin. Ang kasalukuyang presyo nito ay nagkakahalaga ng 2,298,000 pesos hanggang sa 2,648,000 pesos. Sa magkakaibang variant, may dalawang klaseng variant kasi ito na inilabas. Ang 2.0 GT automatic transmission na standard nito at ang top variant na 2.0T 4-wheel drive automatic transmission. Alright. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan, pwede mo maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. This is Oblis Collection. Thank you!